Welcome back investors! Dahil nawala tayo ng halos 1 month sa paggawa ng video, sa kadahilan ako'y nag-focus muna sa aming construction business. At ngayon, dahil na turn over na ang aming project and meron akong 1 to 2 weeks na pahinga, gagamitin natin itong mga araw na ito para magkaroon tayo ng maraming video na pwedeng i-upload, para magkaroon tayo ng iba't ibang updates dito sa ating Philippine Stock Exchange. Bago ang lahat, pipili muna ako ng mananalo ng aking portfolio tracker. Today, meron ako napiling 3 subscriber natin ang mananalo ng aking tracker. And again, congratulations sa inyo and message nyo lang ako sa aking email, definitely ibibigay ko ito sa inyo. Now, speaking of updates, itong sites and financial risk analysis natin ay nagkaroon ako ng update and mamaya ibibigay ko ito sa inyo. Now, kung gusto mong malaman yung mga updates natin and kung ano-ano nga ba yung mga importansya nito, stay ka lang, I'll show you how. Kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, huwag mo kakalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos na ilalabas natin. Now, kung gusto mong malaman kung saan natin mahahanap yung mga sites na sinasabi natin, puntahan mo lamang itong YouTube channel ko, pinutin mo lamang itong About tab, and then copy mo lang itong link na to or pinutin mo lamang itong link na to para madirekta ka sa ating sites na ginagamit. So now, ang home screen pa rin ng sites natin ay ganito, no? Makikita mo dito yung mga pwede mong basahin or mga pwede mong panoorin ng mga videos katulad ng book ni Peter Lynch, Intelligent Investor, Money Master of the Game, The Millionaire Next Door, and yung mga insights natin about sa pag-i-invest ng tama sa ating merkado. Then dito magkakaroon ka ng idea at magkakaroon ka ng matibay na pundasyon at matibay na konklusyon sa pag-i-invest para hindi ka kakaba-kaba sa papasukin mong mga kumpanya. Now dito naman sa news tab, usually nandito yung mga latest news and updates sa mga company dito sa ating merkado. And ito naman topics for 2023. So ito naman yung mga napili kong kumpanya na sa tingin ko ay magta-thrive ngayong 2023, no? And guys, hindi to financial recommendation because ito yung aking insights, no, sa mga company na aking ni-review. Sa tab naman na Philippine Stock, Top Gainers and Top Losers, dito naman makikita mo yung mayroong pinakamataas na pag-angat na kanilang share price and makikita mo rin dito yung mayroong pinakamalaking pagbagsak ngayong araw lamang. And take note, ito ay automatic nag-update dito sa ating sites na ginawa. Now, ang pinakabagong updates natin dito sa ating sites ay itong stock volume. Meron kayong nakikita yung mga green. So, ibig sabihin, ito yung mga nag-i-increase yung volume sa daily average nila. So, for example natin dito, itong pizza. Kung titignan mo, yung share price daw ng company, ito tumaas ng 1% to 9.50 pesos per share. Ito ay nung August 23, 2023. At ang trading volume naman daw niya ay nag-exceed ng 60.80% sa kanyang daily average volume. Ito ay nag-automatic nag-update kapag merong important information, no? And automatic ipapasa niya ito sa akin para magkaroon ako ng idea ano-ano nga ba yung mga stocks na mayroong interest ngayon yung mga trader. Usually guys, ito hindi ko masyadong ginagamit pero marami kasi nagre-request na lagyan daw natin ng ganitong update para naman daw sa mga kaibigan natin na gumagamit ng fundamentals and also ng mga volume ng company. And take note, ito ay sa lahat ng company. So ibig sabihin, kapag mayroong latest activity and events na nangyari sa share price ng kumpanya, ay talagang magpa-pop up siya dito para magkaroon tayo ng idea agad. Now dito naman sa management review na andyan yung management analysis. So dito nakapaloob yung return on equity 5 years average, return on assets, return on investment, and return on invested capital, yung conservative growth nila over the past 10 years. Mapapansin mo siya dito. Kung titignan mo guys, ito ay sa lahat din ng stocks dito sa ating bansa. Para dito guys, mapifilter out natin yung mga company na matataas magbigay ng return on invested capital sa kanyang mga shareholders. Okay? Now, dito naman sa market information,
Ang pinakabagong updates natin dito, no, maliban sa key remarks natin, ay yung payback years. So, usually guys, ito ay ginagamit, ito ay nakuha kong idea kay PhilTown, and in-apply ko ito dito sa ating merkado. And usually guys, ito ay very helpful, no? Kasi usually guys, ang ginagamit dito ni PhilTown ay earnings per share, which is earnings. Samantalang ako ang ginamit ko dito para makuha itong payback time ay ang free cash flow. Para sa akin kasi ito yung pinaka-importante kaysa sa earnings. So ibig sabihin kapag maganda yung free cash flow ng company, ibig sabihin nun, mababa din yung payback time. So for example, ito, itong Crown. Meron daw siyang 2.2 years na payback time. So, ibig sabihin, assuming na mag-continue yung kanyang growth rate, yung invested capital natin sa company ay kayang ibalik ng 2.2 years. Now, guys, lagi nyo tatandaan sa pag-invest, walang formula na one formula fits all. Now, dito naman tayo sa isa sa pinaka-favorite kong gamitin, itong financial risk analysis. So, kung bago ka pa lamang dito, pinutin mo lamang itong server 1. And sa ganitong data kanya dadalhin guys. So dito guys, ginawa ko ito para maging compact yung pagre-review natin ng bawat kumpanya. So for example, i-type mo lamang dito yung ticker symbol ng isang company. For example, DMC. Dito makikita mo yung latest news sa company, information ng kumpanya, and yung intrinsic value no, in terms of analyst target, current intrinsic value, future intrinsic value, PhilTown method, Graham formula, Lynch, Buffett, net valuation, Greenblatt score, and makikita mo dito yung intrinsic value average ng isang kumpanya. Now, hindi lamang yon, meron tong revenue per business. Meaning, ito yung revenue segment ng company. Saan ba nanggagaling yung revenue ng company? Para magkaroon agad tayo ng idea. Noong 2022, meron silang 69 billion pesos sa coal mining lamang. So that's around 50.3% na kanilang revenue ay nanggagaling pala dito. Dito, makikita mo na agad. Maliban doon, meron ding market cap, revenue, PE ratio, conservative PE ratio ng company over the past 10 years, profit margin, operating margin, free cash flow in trailing 12 months, and also free cash flow ng kumpanya over the past 10 years ito. And hindi lang yon, ito ay isang napaka-importante para sa mga value investor or long-term investor. Itong return on assets, return on investment in trailing 12 months, ROA, ROE, ROIC over the past 5 years, and over the past 10 years ito. And hindi lang yung guys, dinagdagan din natin ng 52-week high, 52-week low, and cash dividend niya, current ratio, debt to earnings, debt to equity, and price to free cash flow. And syempre, naandito na rin guys yung payback time price. So, ibig sabihin, kung meron daw 2.8 years mababalik ng DMC yung aking investment dito sa kumpanya, ang kanya daw payback price ay nasa 10 pesos per share. Now, ang pinaka-latest update ko dito sa financial risk analysis natin ay yung yield. Nakita mo dito yung earnings yield, free cash flow yield 5 years average, free cash flow yield, 10 years average. And also, makikita mo rin dito yung analyst target. So, based sa mga nahanap natin sa source natin, meron daw 9 analyst ang nag-review dito at meron silang ratings na buy. Meron silang average price target na nasa 11.51 pesos, may high price target na nasa 15, and low price target na nasa 9.2 pesos per share. And guys, hindi lang yon, meron din siyang quality score, predictability score, value score, yield score, financial health score, and also future health score. Now guys, yung iba ditong data na nakikita nyo ay bayad, no? Binayaran ko ito ng aking sariling pera kasi ginagamit ko ito for personal. Pero however, syempre gusto ko lamang din i-share ito sa inyo ng libre guys, no? Lahat na nakikita nyo dito ngayon sa aking sites na pwede nyong gamitin, lahat yan ay libre. Wala akong hinihingi na kahit piso or kung anuman, mag-subscribe kayo. Wala. Basta gusto ko lamang maibigay ito sa inyo ng libre and makatulong din ito sa inyo. Kasi para sa akin guys, ang pagtulong
Ito yung wala kang hinihinging kapalit. Kasi kung tutulong ka tapos may hinihingi kang kapalit, something in return, hindi yan tulong. That's called investment. Ngayon, kung tutulong ka, dapat yung kaya mo lang ibigay, yung kaya lang ng time mo, na kumbaga walang commitment. Pero dapat nagkaroon ng value yung tutulungan mo. Pagdating naman sa analyst rating, ito yung mga sinasabi ng mga analyst dito. And ito naman yung pinaka-summary, no, ng aking report sa mga company na naandito. For example, itong DMC ay meron daw 106.2 billion pesos na 3 years average na revenue at merong 28 compound annual growth rate. Na kung pupuntahan natin ito, now, makikita mo dito yung sinasabi natin. Ayan. Okay? So, dito sa financial highlights, makikita mo dito yung revenue na company over the past, ilan to? From 2005 to 2022, that's around 18 years, no? And may projection pa rin tayo dito na nilagay. Yan. Makikita mo dito guys, lahat ng information na pwede mong tignan sa company para magkaroon ka ng idea. And kung hindi ka naman mahilig sa mga graph, yan, puntahan mo lamang tong financial data and makikita mo na dito lahat ng data na kailangan mong tignan para magkaroon ka ng idea sa financial mismo ng kumpanya. Okay, now, dito naman sa Stock Analyzer tool, pag pinindot natin ito, and puntahan mo lamang itong server, sa ganitong data kanya dadalhin. Ang gagawin mo dito, ilalagay mo lamang dito yung ticker symbol na gusto mong i-research, and then, makikita mo dito yung historical data ng company. And, magbabase ka dito no, sa kanyang 5 years average, ROIC, PE ratio, and magpo-project ka ngayon. Pwede natin itong i-edit, itong nakakulay yellow na to. Yan, pwede nyo siyang i-edit. So, pwede nyo siyang i-edit para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung assumptions nyo sa company. And sa baba nito, magkakaroon ka ng intrinsic value. Ayan, ito. And kapag mayroong buy price, ibig sabihin kapag nag-green ang mga number na naandito, ibig sabihin nasa buy price iyan. Dito naman sa Super Investor tab, pag pinindot mo ito, naandyan yung list of all stocks, so naandyan yung intrinsic value na ginagamit ko. And yung Graham formula, Buffett, Lynch, Greenblatt score, analyst target, makikita mo dito yung makikita mo dito yung mga kumpanya na mayroong buy ratings sa mga nabanggit natin. Now, in terms of growth tab naman, now dito naman makikita mo yung mga stocks sa ating merkado, yung growth rate ng company in the next coming 5 years, ito ay estimate din ng mga analyst, and take note, ito ay nagbabago din. And hindi lang yon, meron siyang revenue, compound annual growth rate from 3 years to 15 years, net income, ganun din, net margin, PE ratio, and free cash flow over the past 3 years and 15 years. Para magkaroon tayo ng malawak na idea sa mga kumpanya na papasukan natin. Now, dito naman tayo sa one of my favorite tab, itong dividend income tracker. So, dito naman, ang analogy naman dito, kung meron kang investment or meron kang budget sa isang kumpanya na 100,000 pesos and nire-invest mo ito and ininvest mo ito for 5 years. And makikita mo dito yung 5 years dividend yield ng mga kumpanya. Okay? Now, ang ginawa ko dito, kinumpute natin magkano ba yung potential nakikitain natin in terms of 5 years dividend yield ng kumpanya. So, ang ating investment ay nasa 100,000 pesos. Now, in terms of PSB, mayroon daw tayong average na 34.96% na growth or income sa pamamagitan lamang ng dividendo ng kumpanya. Take note, wala pa yung price appreciation or capital gains. So, that's around 34,000 pesos. Now, kung titignan natin dito, scroll down pa rin natin. Like PLC, nasa 13% yung kanyang 5 years dividend yield. So, meron daw potential return na nasa 84.73% galing lamang sa dividendo na binibigay ng kumpanya. So, that's around 84,000 pesos. So, ito yung ginagamit ko din no, kapag naghahanap ako ng mga kumpanya na nagbibigay ng dividendo. Now, sobrang dami pa ng tab na naandito guys na pwede nyong gamitin na useful para sa mga value investor o long-term investor sa ating bansa. Na kung gusto mo namang manu-manuhin yung pag-compute ng intrinsic value ng kumpanya, puntahan mo lamang tong how to value a stock and panoorin mo itong video na to para magkaroon ka ng idea kung ano yung gagawin mo step by step
para mabilis mong mapuntahan yung mga data dito. Okay? So, ayun guys, yung pinaka-latest update natin dito sa sites na ginagawa ko, no? And stay tuned lang kayo guys dito sa ating sites kasi marami pa akong pwedeng i-update dito sa atin na useful. And kung meron kayong mga suggestion na pwedeng idagdag dito sa ating sites, please comment down below. And also guys, no, kung mahilig kayo mag-travel and mahilig kayo sa mga beach, please visit my resort. And continuous namin na ini-improve ang aming resort para maka-accommodate ng marami. And also guys, no, please visit and support Northern Samar also dahil nagbo-boom pa lang yung tourism industry dito sa lugar na to. And gusto ko rin showcase yung ganda ng Northern Samar kung saan ako nanggaling. And again guys, maraming salamat sa pagsuporta nyo dito until now. This is Pesky Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side.